Siya ba ang tatay namin ni Camila? Tanong muli ni Cassandra. Anak, hindi makapagsalita si Shane at hindi niya rin alam ang sasabihin. Paano ba siya makakalusot sa panganay niya at sobrang talino na kung makapag-isip ay parang matanda na gayong 12 pa lamang naman ito. Ayoko sa kanya, inay. Ikaw ba, Camila, gusto mo maging ama si Ryan? Asik pa ni Cassandra sa kapatid na agad namang umiling. Inaway niya ba si nanay? Tanong ni Camila. Oo, pinaiyak niya si nanay kaya dapat lang na hindi natin siya gusto at doon na lang tayo kay Tito Toby. Ayaw niyo na ba sa akin at pinamimigay niyo na ako? Nakangusong wika ni Shane upang hindi na maging emosyonal ang kanyang mga anak dahil ayaw niyang isipin ng mga ito na nahihirapan siya. Nagyakapan silang mag-iina nang tumunog ang cellphone niya at si Toby ang tumatawag. Mga anak, handa na ba kayo? On the way na raw si Tito Toby niyo. Ngumiti siya at ikinatuwa naman ito ng mga bata. Muling chinak ni Shane ang kanilang baon na damit bago lumabas ng kusina at hindi na siya kailangang magpaalam pa dahil sabi nga ni Toby ay pinagpaalam na siya kay Dahlia. Naglakad sila palabas ng mansyon hanggang sa kalsada dahil hindi na nila hinintay ang sasakyan ni Toby at hindi nga rin nagtagal ay nakasalubong nila ang kotse nito na huminto sa gilid nila at lumabas roon ng binata. Ang wapo niyo naman po, Tito. Saad ni Cassandra kaya ngumiti pa sa Toby na mas lalong nakadagdag ng kagwapuhan nito. Kung itsura lang naman kasi ang pag-uusapan ay talagang may bubuga ang binata, lalo pa't makisig din ito't matangkad. Talaga ba? Binubola mo lang ako eh. Tugon ni Toby at napangiti si Shane dahil sa cute na paglalambing ng binata. Totoo po iyon, mas gwapo pa nga kayo kaysa kay Ryan eh. Giit ni Cassandra kaya mabilis niyang sinaway ang anak. Hindi naman maikakaila ang malapad ng ngiti ni Toby. Nag-appear pa nga ang dalawa bago pumasok sa sasakyan. Habang nasa daan ay pinagsasabihan niya si Cassandra na huwag tatawagin na Ryan lang ang binata dahil matanda ito sa kanya at higit sa lahat ay amo nila ito. Nag-sorry naman si Cassandra na may kasamang ngiti sa labi. Paglingon niya kay Toby, nahuli niya itong ngingiti-ngiti rin at halatang nasisiyahan ito sa walang preno ang bibig ni Cassandra. Hindi niya rin kasi malaman kung bakit ganito magsalita si Cassandra. Hindi naman siya nagkulang sa pangangaral dito. Papalubog na ang araw nang makarating sila sa Santa Catalina. Ito ang kabiyak na isla ng Makiling, ngunit hindi katulad sa Makiling ay medyo hirap ang mga tao dito at tanging pangingisda at pagtatanim ng palay lang ay kinabubuhay ng mga taga rito. Sa malayo ay matatanaw mo ang mga kabundukan. Akala nga ni Shane ay dagat ang pupuntahan nila, ngunit batis pala. Napakalaking batis na may mga cabin sa paligid. Maganda ang disenyo, kakaiba sa lahat. Mas maganda dito sa gabi, sabi ni Toby nang makababa silang lahat. Hawak niya sa kamay si Camila at hawak naman ni Toby sa Cassandra habang magkahawak kamay naman sila ni Toby at para silang isang masayang pamilya. Hindi na siya nagtaka kung maraming nakatingin sa kanila lalo na kay Toby dahil sa suot nitong short at fit na damit ay mas lalong lumabas ang malaking katawan nito. Sinalubong sila ng staff at agad na ibinigay ang susi sa magiging kwarto nila. Baka hindi na umuwi ang dalawang bata dahil sa nakikita ko ay nag-enjoy sila dito. Huwag na lang kayo umuwi. Bulong sa kanya ni Toby at hindi niya maiwasan na mapangiti. Magsasalita sana siya pero napalingon siya sa direksyon na tinignan ni Toby at bahagya siyang napamaang nang makita si Dahlia at Ryan na nakatayo sa gilid. I'm sorry sir, madam. Medyo natagalan po itong susi ninyo ng cabin. Wika ng babae at pagkatapos ay inabot rin ito ang susi sa kanya at kinuha ito ni Toby. I wonder, with so many places to visit, where ended up on here? It's a coincidence, isn't it? Natatawang saad ni Toby. Hindi naman nakapagsalita sa Dahlia at lalo na si Ryan na madilim ang mukha habang nakatingin sa kamay ni Shane at Ryan na magkahawak. Nanay, tara na maligo na tayo! Panay ang pangungulit ng kambal dito sa cabin nila. Tinawagan pa kasi ni Toby yung kaibigan niyang Dharma kung pwede siyang maligo dahil sa mukha niya. Sobrang kulit din ni Toby. Kahit matagal na maayos sa mukha niya, gusto pa rin itong makasiguro. Cassandra, sandali! Bumalik ka rito! Saad niya na lumabas sa Cassandra dahil kanina pa ito nababagot sa kakatingin sa mga kaedaran nitong nagtatampisaw na sa tubig. Magbihis ka muna! Sabi niya tinila sa Cassandra ngunit aksidente niyang nakita si Dahlia at Ryan na magkahawak kamay habang may kausap na lalaki dahil magkatabi lang naman ang cabin nila kaya agad niyang nakita si Dahlia. Nakasuot ito ng two-piece at sobrang ganda din ang katawan nito.
Nanay, ito ulit ang suot ko. Reklamo ni Cassandra at doon lang napansin ni Shane na mali pala ipinasuot niya sa anak. Mabuti na lang at hindi napansin ni Toby ang pagkalutang niya dahil busy ito sa cellphone niya. Pagkatapos niyang masuotan ng pampaligo ang dalawa ay siya naman ang pumasok sa banyo at nagbihis. Ilang beses niya ning pinasadahan ng tingin ng sarili dahil sa napili niyang isuot. Nakatupis din siya at kahit na may dalawa na siyang anak ay parang dalaga lang din ang itsura niya. Siguro dala na rin ang pagiging royal blood niya kaya wala siyang mga stretch marks katulad ng ibang mga babaeng nanganak. Kung sa mukha at alindog lang din naman ay masasabi niyang kaya niyang makipagsabayan kay Dahlia. Kung tutuusin ay mas malaki pa nga ang balakang niya at dibdib niya sa babaeng iyon. Are you okay? Napakurap siya nang kumatok sa pinto si Toby. Binuksan niya ang pinto at katulad ng inaasahan niya ay nagulat si Toby sa itsura niya. Sunod-sunod ang paglunok nito at hindi makatingin ng diretso. Tito, tara na, napakatagal naman ni nanay. Reklamo na naman ni Cassandra na hinihila si Toby. Lumabas sila ng cabin at taas noong sinalubong ni Shane ang mga mata ng mga tao. Lalo na ang dalawang mata na kahit hindi niya tingnan ay alam niyang nakatingin sa kanya. Magkukunwari na lamang siyang hindi niya nakita ang mga ito. Naunang naglakad si Cassandra habang hawak sa kamay si Camila at nang hinawakan siya sa bewang ni Toby ay hindi siya pumalag. Para silang mga artista dahil nasa kanilang spotlight ng mga turista. Tama ka nga. Mas maganda kapag gabi. Sobrang nakaka-relax dito, Toby. Saan niya habang nakahiga sa malaking salbabida at nasa loob silang apat. Dito nila pinili sa hindi masyadong malalim na parte. Mamaya pa'y lumabas ang dalawang bata at naghabol-habulan sa tubig kaya sila na lang dalawa ang nasa loob ng salbabida at tumabi sa kanya si Toby kaya inihilig niya ang ulo sa malapad nitong dibdib. Nagkita na ba kayo ni Ryan sa mansyon? Tanong ni Toby. Marahil ay nagulat din ito sa walang reaksyon ni Ryan tungkol sa itsura niya. Biglang sumulpot si Camila at Cassandra at dahil sa malilikot ang mga ito ay tumaob ang salbabida. Nagtawanan silang apat at agad na hinaplos ni Toby ang buhok niya. Ibinigay sa kanya ang salbabida habang ang dalawang bata ay nasa likod ni Toby nakakapit. Nakainom ako ng tubig. Saan ni Shane at mas lalong tumawa sa Toby kaya hinampas siya ng dalaga. Ganoon tagpo silang apat na nakikita ni Ryan, hindi kalayuan sa kanila ni Dahlia. Nakababad rin sila sa tubig pero hindi masaya katulad ni Shane. Nagsiselos ka ba? Pukaw sa kanya ni Dahlia na sinundan ang tingin niya. Nainggit ako pero hindi ako nagsiselos. Magkaiba yun. Sagot ni Ryan sabay na tinungga ang alak na hawak ng isa niyang kamay. Huwag kang maiinggit. Mas mabuti pa na gumawa tayo palagi ng baby at hindi tayo titigil hanggat walang nabubuo. Saad ni Dahlia at kumapit pa sa binata. Alam niya kasi na ang mga anak nila ni Shane ang gusto ni Ryan at handa naman siyang tanggapin ng mga bata. Pero si Ryan na mismo ang nagsabi na mas mabuti pang hindi nalalaman ng mga bata na siya ang tatay ng mga ito. Hindi na lamang nagsalita pa si Ryan. Huwag mong kakalimutan kung anong ginawa ng babaeng yan sa'yo. Pinagkaisahan at inilibing ka ng buhay. Pilit na nagsusumiksik sa utak ng binata ang mga pangyayaring iyon. Ang hirap na dinanas niya sa matagal na panahon ay hindi matutumbasan ng ilang buwan lang. Panindigan niyang ipinangako niya noon nakakalimutan niya ang nararamdaman kay Shane. Binitawan niyang alak at kinabig si Dahlia at hinalikan sa labi. Sa kabilang banda ay kitang-kita ni Shane ang ginawa ni Ryan at agad siya nagbawi ng tingin at mapait na tumingala sa malaking buwan na papausbong. Nag-usap na kami. Tapid niyang sagot sa katanungan ni Toby. And then? Tanong nitong muli. Kahit kinukulit ng mga bata ay nakafocus pa rin ang atensyon nito sa isasagot ng dalaga. Ikinuwento nga ni Shane ang lahat kay Toby at tila mas pabor sa binatang setup nila. Mas lalo itong nagkaroon ng lakas ng loob upang ituloy ang panliligaw kay Shane. Yung trabaho ko. Balik tanong niya kay Toby. Sigurado ka bang itutuloy mo yun? Kasi kung akong tatanungin, hindi na kita hahayaan. Ang kasunduan ay kasunduan, Toby. Saad niya at bumuntong hininga ang binata. 1 week from now, ibibigay ko sa iyo ang details. Pero kung aatras kayo, huwag kang mahihiyang sabihin. Dahil marami naman ako mga assassin na pwede kong iutos sa kanila. Toby, ano kaya ang pwede kong gawin upang makapagtrabaho ko ng naaayon sa pinag-aralan ko? Dahil kasi ako sa mga agencies, sa mga companies dito sa Pilipinas. Ginawa yung lahat ni Ray at Matthew. Napalingon si Toby sa kanya. You don't deserve this kind of life, Shane. I have one solution para maging normal ang lahat.
Tugon ni Toby kaya agad siyang napalingon dito. You have to annul your marriage with Ryan. Then marry me. Tila umigting ang pandinig niya sa sinabi ni Toby, kaya naguguluhan siyang napatingin ulit dito. What did you say? Did I hear right? That I was married to Ryan? Paninuguro niya. Yeah. Simpleng sagot ni Toby kaya napangiti ng mapakla ang dalaga at binawi ang tingin. She took a deep sigh. It was a long, long time ago. I'm not even sure if the wedding we had before was real. Isa pang may asawa na ngayon si Ryan at hindi makakasal si Ryan kay Dahlia kung legal ang kasal namin noon dahil hindi naman kami nag-file ng annulment kung sakali man. Litan niya ng dalaga at muling napabuntong hininga. Sa sobrang ganda ng paligid at walang humpay na pag-agos ng tubig ay mas lalo naging malungkot ang ambience ng paligid para sa dalaga. Hindi niya maiwasan na balikan ang masayang nakaraan nila ni Ryan. Kung paano na na-develop ang damdamin nila sa isa't isa. Ang kanilang mga pangako at pangarap na parang basurang kay daling na itapon. I missed him so much. Sambit ng dalaga na tama lang na marinig ni Toby. Inakbayan siya nito at inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Walang salitang namutawi sa kanilang dalawa nang palihim na lumuha ang dalaga. Ilang sandali sila sa ganoong posisyon hanggang sa nagyaya na ang kambal na pumasok na sa cabin nila dahil nilalamig na ang mga ito. Pagbalik nila ay hindi maiwasang lumikot ang mata niya sa paligid pero wala na si Ryan sa pwesto ng mga ito. Pumasok na sila sa loob habang si Toby ay kumuha ng makakain nila at silang mag-iina ay sabay na nagbanlaw. Bumalik si Toby at pinagsaluhan nila ang dala nitong pagkain. Gusto pa sana ng binata na doon sila mismo kumain sa labas. Ilang minuto lang ay nahiga na ang kambal. Habang sila ni Toby ay lumabas ng cabin at magkahawak kamay silang nagtungo sa minibar, malapit lang din sa cabin nila. Nagkwentuhan sila ni Toby hanggang sa may tumabi sa kanila na hindi nila inaasahan. Si Ryan, hawak nito isang bote ng alak at tumihit-hit pa ng sigarilyo. Kahit na malamlam na ang mga mata ni Shane ay alam niyang tumigil na si Ryan sa paninigarilyo. 10 years ago. Ngayon na lang ulit. Good evening, sir. Bati ng waiter kay Ryan. I'll help. Tara na Toby. Inaantok na ako. Untag ni Shane kay Toby kaya natigil rin ang pananalita ni Ryan. At muling sumimsim ng alak. Agad naman tumayo si Toby at inalalayan siyang makalakad. Kahit kaya pa naman niyan tumayo ay hinayaan niya na lang ang kamay ni Toby na pumulupot sa bewang niya. Narinig pa nila ang pagkalampag ng lamesa na sinadya ni Ryan na idabog ang bote. Hindi na rin nila alintana iyon hanggang sa nakapasok sila sa cabin. Dala ng sobrang pagod at magdamag na walang tulog si Shane ay agad siyang nakatulog at magkatabi sila. Gusto pa sana ni Toby na matulog na lang sa maliit na sofa na gawa sa ratan at alam ni Shane na hindi magiging komportable si Toby, lalo pat malaking tao ito. Kaya inakay niya itong tumabi na lang sa kanya na matulog. Total malaki naman ang kama para sa kanilang apat. Malakas na kumalampag ang pinto dahilan para magising si Toby at Shane at tumambad sa kanila si Ryan na sobrang dilim na muka at agad itong nakalapit kay Toby at inambangan ng suntok. Sabay na dinuro-duro. Gago ka! Dahil sa'yo kaya muntik nang malunod ang anak ko! Sigaw ni Ryan at sabay sila ni Shane na napatingin sa kama at doon pa lang nila napansin na wala sa tabi nila ang kambal. Tila nagising ang diwa ni Shane at agad siya lumabas ng cabin. Camila? Cassandra! Malakas niyang sigaw sa kambal. Nanay, nandito kami! Sigaw ni Cassandra at naliligo ang mga ito sa mga kasama nilang mga dalagita rin. Agad siya lumapit at sinuri ang dalawa. Ayos lang ba kayo? Munti ka na daw kayo malunod? Ayos ka lang ba Camila anak? Pag-aalala niya tinawakan pa niya mukha ng bunso. Okay lang kami nanay. Si Camila po kasi kanina nakainom ng tubig at panay ang ubo. Pero hindi naman siya nalunod kasi mababaw naman dito. Sagot ni Cassandra at nang tumingin siya ulit kay Camila ay ngumiti ito. Kahit papano ay napanatag ang kanyang loob dahil wala namang masama nangyari sa kanyang mga anak. Ay, hala! Napalingon si Shane sa mga sigaw ng mga tao at agad siyang tumayo at bumalik sa cabin nang makita si Toby na binubugbog ni Ryan. Hinawakan nito ang kwelyo ng lalaki palabas sa cabin nila kaya agad siyang tumakbo at inawat si Ryan. Bitawan mo siya! Malakas niyang sigaw. Binitawan naman ni Ryan si Toby pero hindi humupa ang galit ni Ryan. Sobrang yabang ng gagong yan! Hindi naman mabantayan na maayos sa mga bata at munti ka ng... Ako ang dapat nasisihin mo, hindi si Toby. Dahil wala siyang kasalanan kaya lumiyo ka.
Pinutol pa niya ang pananalita ni Ryan sabay na itinulak niya ito ng malakas. Tinayo niya si Toby at pinunasan ng dumudugong labi nito. Bakit hindi ka lumaban? Pinagalitan niya pa si Toby na hinahayaan na kawawain ng Ryan na iyon. I want to be the role model for Cassandra at Camila. Revenge doesn't give you peace, but trouble. Nakangiti pa ang tugon ni Toby at mas lalong naawa si Shane dahil awang-awa siya sa binata. Kagad niya itong niyakap at tumantay pa ang ulo ni Toby sa balikat niya. I'm gonna kill that asshole! Tura ni Ryan kaya napatingin si Shane sa binata na naniningkit ang mga matang nakatingin pa rin sa kanila. Lumapit si Dahlia kay Ryan at kinuha naman ni Ryan ang kamay ng babae at bago pa sila talikuran ng mga ito ay mabilis na kumalas si Shane kay Toby at walang ano-ano'y bigla niyang hinalikan sa labi si Toby na sobrang nagulat sa ginawa niya. Ngunit kalaunan ay tinugon ng kanyang halik at mas lalo pa siyang hinapit sa bawang. Yay! Kasalan na yan! Go Daddy Toby! Para maging daddy ka na namin talaga! Napakalas sila sa isa't isa nang marinig ang bungis-gis ni Cassandra na nandito na pala sa kanilang tabi na halatang tuwan-tuwa. Go Daddy Toby! Go! Palatak pa ni Cassandra habang si Camila ay tinakpan ng mga mata nito. Subalit ang kasiyahan nilang iyon ay biglang nadimbal nang biglang lumapit si Ryan at puwersahan nitong hinawakan sa kamay si Shane. That fucker is not your dad and never will be. I am your real father, Cassandra. Your mom and I are still married. We made love many times before I left for Paris. Ryan! Mariin niyan tura na sinamaan ang tingin ng binata na may halong pagbabanta ngunit hindi natinag si Ryan. You almost cried. Begging for more. Mom uttered my name. Do you deny it? Malakas na saad ni Ryan at malakas din na sampalan dumapo sa mukha nito na hindi inaasahan ng lahat. Narinig nila ang singhap ng mga tao. I don't deny it, but I regret it. I wish I had enough time to poison you that night. Mariin niyan tura na tanginginig siya sa galit kay Ryan dahil hindi niya akalain na ibubulgar nito mga pribadong bagay na iyon sa mismong harap pa ng kanilang mga anak. And I wish I hadn't helped you at that time. Sana'y hindi na bumalik ang alaala ko dahil ngayon. Mas gugustuhin ko pang mabuhay sa kasalukuyan dahil sa tuwing nakikita kita. Hinihila akong patungo sa nakaraan at sobrang sakit, Shane. Dahil ginawa mong impyerno ang buhay ko. Dinuro pa siya ni Ryan at dahil sa matinding emosyon nilang dalawa, ay hindi na nila napapansin na sentro na sila ng atensyon ng mga tao. Si Toby hindi nakapagsalita, katulad ni Dahlia na umiiyak lamang sa gilid. Then palayain mo ako, Ryan, at hindi na kita guguluhin pa. Saan niya ngunit umiling lamang si Ryan? Hindi niya hayaan na ganoon na lang ang lahat. Malaki ang sinakripisyo niya at ng mga tao na nakapaligid sa kanila at mas lalong hindi niya hahayaan ang geler na ito na pumasok sa buhay nilang mag-asawa. Siya, si Shane at ang kanilang mga anak. Sakim na kung sakim pero hindi niya hayaan na maging masaya ang babaeng sumira ng buhay niya habang siya ay naghihirap. You're my legal wife, baby. And we vowed before God that till death do us part. Ang masaya sana nilang bakasyon ay nauwi sa awayan dahil umeksana na rin pati si Dahlia at sinabunutan siya sa buhok. Hindi niya akalain na skandalosa pala si Dahlia at hindi niya rin masisisi kung ganoon ang reaksyon ng babae dahil nasasaktan din ito. Sana laman na kasal pa sila ni Ryan ay mas lalong naging komplikado ang lahat. Pero nangako naman si Toby na tutulungan siyang mag-file ng annulment. Sigurado ka ba dito kayo? Mas magiging mainit ang dugo sa iyo ni Dahlia ngayon. Baka kung ano pa magawa sa iyo at sa mga bata. Sumama ka na lang sa akin at ilalayo ko kayo kay Ryan. Mungkahi ni Toby nang maihatid silang pabalik sa mansyon. Huwag lang idadamay ni Dahlia mga anak ko at ibang usapan na iyon. Sagot ni Shane. Napabuntong hininga na lamang si Toby sa isinagot niya. If ever na kailangan mo ng tulong, anytime, Shane. Sabi pa ni Toby, sabay na niyakap siya nito at nagpaalam ang mga bata bago umalis. Laglag ang balikat ni Shane, papasok sa kwarto nila. Kaagad na natulog ang kambal at siya'y palakad-lakad sa kwarto nila. Kailangan niya makausap na maayos si Ryan dahil tsak naiinit na ang ulo ni Dahlia sa kanilang mag-iina. Nauna silang umuwi dahil hindi na kaya ni Shane na pagtsismisan sila ng mga tao at sila pa ang nagbukang kontrabida kay Dahlia at Ryan at hindi iyon maatim ni Shane. Lalo pa't nagsimula na magtanong si Cassandra.
Narinig niya ang pagbusina ng sasakyan sa labas at agad itong binuksan ng kasambahay. Lalabas sana siya nang magkasalubong sila ni Ryan na papasok din sa kwarto nila. "We need to talk," saad ni Shane, pero dire-diretso lang si Ryan na pumasok sa kwarto at agad nitong hinalikan sa mga bata. Hindi siya pumasok at hinintay lang na lumabas si Ryan. "Masaya ka na?" Nawindang si Shane sa boses sa kanyang likod at si Dahlia na namumula ang mga mata. Bakas ang pag-iyak nito. "Kailan may hindi ako naging masaya, Dahlia? Kung pwede ba? Huwag mo na akong idan sa kaplastikan mo. Pagkatapos kitang kupkupin, pakainin at patulugin, yan pang igaganti mo. Binabayaran ko lahat ng yan. Kaya huwag kang umasta na may utang na loob ako sa iyo. Kung ano man ang naibigay ni Ryan sa mga anak ko, normal lang yun. Dahil responsibilidad niya yun bilang ama." Sigaw rin ni Shane dahil hindi siya magpapatinag sa babaeng ito. "Kaya pala inahas mo ang asawa ko dahil..." Malutong na sampala ginawad ni Shane kay Dahlia. "Huwag kang magkunwari na inosente ka. Na biktima ka. Dahil alam mo na may bisa pa rin ang kasal namin ni Ryan pero pumayag kang magkasal-kasalan kayo. Hindi ka ba naawa sa sarili mo, Dahlia? Naghahabol ka sa isang taong napaka-imposibleng maging sayo. At dahil sa kaibangan mo, pinaniwala mong sarili mong asawa ka, gayong isa ka lang kabet." Singhal ni Shane at sinampal rin siya ni Dahlia na hindi niya inaasahan. Sasampalin pa sana siya ni Dahlia nang itinulak niya ito ng malakas dahilan para masubsob ito sa lamesa at napadaing sa sakit. Ayaw niya sanang patulan ito dahil alam niyang kawawa lamang si Dahlia kapag sinaktan niya ito ng totoo. "Dahil..." Umalingaw ang boss ni Ryan nang makalabas sa kwarto at agad nitong nilapitan si Dahlia at inalalayan na makatayo. Umiyak ng umiyak ang babae na batid ni Shane na nagdadrama lang para kaawaan at kampihan ni Ryan. "Lumuhod ka sa lalaking iyan na mag-file ng annulment namin para maging legal ka. Pero kung hindi, baka habang buhay ka magiging uliram kabet." Dagdag pa ni Shane dahilan para mas lalo lang magalit si Ryan. "Enough!" Tura nito at sinamaan ng tingin si Shane. Matapos ang gulo kanina ay napagpasyahan ni Shane na mag-impake ng gamit nila ng mga bata dahil mamayang hating gabi lalayas na sila. Tinawagan niya na rin si Toby na siyang susundo sa kanila mamaya. Hindi niya na kayang makasama pa mga toxic na tao sa mansyon. "Nanay, saan tayo pupunta?" Usisa ni Camila nang mapansin ang 3 maleta at 2 bag nilang nakatayo sa gilid ng pinto. "Aalis na tayo dito mga anak," saad niya. Hindi kumibo si Camila at nakatingin lang ito sa kakambal na nagsusuklay ng mahabang buhok nito. Tinignan niya sa refleksyon ng salamin si Cassandra pero blanco lang ang mukha nito. "May gusto ka bang sabihin, anak?" Tanong niya kay Cassandra pero umiling lang si Cassandra at hindi niya malaman kung ano naglalaro sa isip na Cassandra pero tiyak niyang hindi rin ito makakatiis at magtatanong din ito tungkol sa kaganapan sa resort. Nakaalis sila ng maayos sa mansyon sa tulong ni Toby at dito sila sa isang apartment na kinuha ni Toby para sa kanilang mag-iina. Gusto nga ni Toby na doon na lang sila sa condo nito pero tumanggi na siya. May pera pa naman siya, sakita niya sa live selling at ipupursige na lang niya ang alok na trabaho ni Toby sa kanya dahil may kikitain naman siya kapag successful siya. 3 araw sila sa apartment at kahit hindi nagrereklamo ang kambal, ay alam niyang hindi komportable ang mga ito lalo na sa gabi na sobrang init. Isang electric fan lang ang gamit nila at wala pang bintana ang kwarto kaya umiikot lang din ang init. "Nanay, kanina pa tumutunog ang cellphone mo." Saad ni Cassandra at dali-dali naman lumabas sa banyo si Shane. Si Toby ang tumatawag at pinararating nito sa kanya na kung tuloy ba ang trabaho niya. Bumaba sa tricycle si Shane matapos siyang ihatid sa bahay ng driver. Hawak niya ang backpack na may 3 pares ng damit dahil 3 araw siyang mawawala. Si Cassandra at Camila ay nandoon sa poder na magulang ni Toby. Doon niya pinatuloy ang kambal para sa kaligtasan ng mga ito. Maya-maya lang ay huminto ang sasakyan at pinapasok siya ng tauhan ni Toby sa loob. Habang nasa biyahe siya, ay hindi niya maiwasan na maisip ang ama ng mga anak niya. Matapos nang nilisan nila ang mansyon ay wala siyang balita sa mga ito. Kung talagang gusto nitong makasama mga bata, edi sana'y gumawa na ito ng paraan. Alam naman ni Ryan ang paaralan ng mga bata pero ni minsan daw ay hindi naman sila ginambala ni Ryan. Bagamat ipinagpapasalamat ng dalaga ang nangyayari ay hindi niya pa rin maiwasan na medyo masaktan ni hindi sila hinahanap. "Get ready. We're heading to north."
Saad sa kanya ng tauhan na tumango lamang siya. Nagulat din siya sa trabaho ipagagawa sa kanya at sa mismong North pa kung saan ay pugad ng mga sindikato at mafia organization. Kailangan niyang patayin si Don Rafael, ang leader ng mga sindikato. Babaero umano ito kaya pabor ito sa dalaga dahil tiyak ay madaling niyang mapapakagat ang matanda. Shit! Bakit? Agad niyang tanong sa tauhan habang may kausap sa cellphone. The former mafia boss is here. He was invited by Don Rafael, kaya kailangan na hindi kayo magkasalubong dahil Chuck ay malalaman ang motive mo sa matandang iyon. Sinong former mafia boss? Naguguluhan niyang tanong. Ryan Chu was the best friend of Don Rafael. Maybe he knew that you're going to kill his best friend. Kung haharang siya sa daan ko'y sabay ko sa titiklopin. Matapang na saad ng dalaga at naglagay ng pulang lipstick. There's no turning back, Shane. Good luck. She got the spotlight at the masquerade party after she played the piano. She was admired by her looks and talents as well. I love the way you play piano, and you're so gorgeous. No wonder everyone captivated by your beauty. May paghangang bulong sa kanya ng lalaking kasayaw. Sumilay ang matamis na ngiti ng dalaga na mas lalong naintriga ang lalaki na makita pa ang kanyang magandang mukha. Lumikot ang mga mata ni Shin at nakatulong ang suot niyang masquerade mask upang hindi siya makilala ng mga tao. I can show you some special talent that we can both enjoy. She muttered seductively. Naramdaman niyang humigpit ang hawak sa bewang niya na lalaki at alam niyang nanggigil ito sa kanya, kaya mas lalo pa niyang inilapit ang katawan sa kasayaw na mas lalo nagpainit rito dahil sa suot niyang red cocktail dress kung saan ay halos lantad ang mayayaman niyang dibdib. It's such an honor, my lady. Kumapit siya sa braso ng lalaki habang binabagtas nila ang daan papasok sa loob ng mansyon. Nakasunod sa kanila ang 4 na tauhan ng Don. Anything, honey? Saad sa kanya nito nang humigpit ang hawak niya sa braso nito. Your guards are annoying. Ang sama nila kung makatingin. Bulong niya sa lalaki kaya bigla itong huminto at pinatigil ang mga tauhan. Hindi kumbinsido ang mga lalaki pero walang nagawa ang mga ito sa utos ni Don Rafael. Just wait outside. Utos ng Don. Lihim na napangiti ang dalaga na makapasok sila sa bedroom ng lalaki. Hinatak siya ng lalaki at inihiga sa sofa. Sabay na hinubad nito ang sentro na nanginginig ang kamay. Halatang hayok na hayok sa kanya ang lalaki. Let me do it for you, darling. Kagatlabi niyang saad at isang iglap lang ay nabaligtad sila ng posisyon. Pinadapa niya pa ang lalaki sabay na hinahagod niya ang likod nito at hinahawakan niya sa ulo ang lalaki. Sabay na binali niya ang leeg. Umalis siya sa ibabaw nito at walang kahirap-hirap niyang napatay ang lalaki. Don Rafael de la Vega, the mafia drug lord na pumalit sa posisyon ni Ryan. Tinanggap niya ang trabahong ito hindi dahil sa inagaw nito ang posisyon kay Ryan, kundi dahil isa ito sa pinakamasamang nilalang sa mundo. Nagre-recruit ang mga ito ng mga babaeng bayaran at ipinupuslit nila sa ibang bansa upang ibenta. In short, pinagkakakitaan nila ang mga pobreng babae at kadalasan sa kanila ay mga menor de edad. Talamak din ang drugs at child pornography sa bansa at ito'y pinamumunuan ni Don Rafael. Sa tulong rin ni Toby ay nahak nila ang website na ginamit ng grupo at naparusahan ang mga nasa likod nito. Marami pa silang dapat na mahuli ng mga negosyante o kilalang matataas na personalidad. At ngayon na napatay nila si Rafael ay magiging leksyon ito sa ibang dawit sa nasabing illegal na gawain. Hindi rin siya nahirapan sa pagpasok sa mansyon dahil may invitation siya sa tulong na rin ni Toby. Ang usapan nila ay magiging spy lamang siya ngunit napakatagal gumalaw ng hitman na siyang papatay kay Rafael kaya siya na lamang ang gumawa. Lumabas siya ng room nang hindi niya mahanap ang mga armas ni Rafael at nauubusan na siya ng oras kaya patalim na lang ang hawak niya. Nang makita siya ng 4 na tauhan ay agad siyang ngumiti sa mga ito. Akmang hahawakan siya sa braso ng tauhan nang pinigilan niya ito. If Rafael finds out that you touch me, he will send you to hell right away. Nakangisi pa siya sa lalaki kaya agad siya nitong binitawan at tumakbo ang mga ito papasok sa silid ni Rafael. Left, Shane! Left! Napakurap ang dalaga nang marinig niya ang boses ni Toby sa earphone niya. Nakikita siya nito dahil sa idinikit nilang maliit na hidden camera sa tracking devices sa kwintas na suot niya. Agad siyang lumiko at may nakita siyang hagdanan kaya bumaba siya at tatakbo na sana siya nang marinig niya ang red alert push button na tumunog sa buong mansyon, kasabay ng pagkakagulo ng mga bisita at mga tauhan. Toby, are you there?
Malakas niyang sabi dahil hindi siya binigyan nito ng signal. Shit, Shane! For fuck up! Sigaw sa kabilang linya kaya nagpanik na ang dalaga. Hindi niya maintindihan si Toby at may sinasabi ito ngunit mas nangingibabaw ang ingay sa paligid kaya hindi niya marinig si Toby. Shit! Malakas na napamura ang dalaga at agad niyang nabunot ang patalim sa ilalim ng hita niya na idinikit niya kanina at inihagas niya ito sa lalaki bago pa siya paputukan ng baril. Tumama iyon sa leeg ng lalaki at natumba. Tumakbo siya sa kaliwa at halos talunin niya na ang hagdan na 5 baitang nang matanaw niya na ang exit gate sa likod ng mansyon. Ngunit pagangat niya ng tingin ay tumambad sa kanya ang mga kalalakihan na may mga hawak na mahabang armas at pinalibutan siya ng mga ito.